Okay, so i-cover na po natin ang Solid North ni Boss Kong TV. Teka lang, lagyan natin ng... Kasi umattend kasi sa rally si Boss Kong TV kahapon. So, ayan, magnanakaw ka tapos gusto mo walang sisita. Ha 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 ha, gago ka ba? So, this is the classic meme ni Kong TV. Kaso, well, alam nyo, minsan lang mangyari to na mabash si Kong TV. Ako, every now and again. Pero si Kong TV kasi, minsan lang talaga. So, unfortunately sa kanya, ito na nga yun. Kita natin, may nagawa, eto, ganda ng shot na to. Tapos, ayan, mukhang nag-costume pa siya. With great power comes great responsibility. Mahiya naman kayo. Yung mahiya naman kayo, galing yan, I think that's a BBM quote, di ba? Nandiyan siya. Kasama niya si Ma'am V. Cortez. Okay, so, sabi ni Kong TV dito, pag ba magkaiba tayo ng sinusuportahan ng eleksyon, wala namang karapatang magalit sa nangyayari sa bansa. Sabihin niyo na gusto nyong sabihin, pare-pareho lang tayong ninakawan, mas nakakahiyang manahimik kaysa bumoses. Tapos, ang daming haha-reacts. Rare occurrence yan. Ako kasi sanay ako dyan. Almost every day. Daily. Pero ako kasi in fairness naman sa akin, consistent ako dun sa anti-DDS stand ko at saka yung pro-liberal stand ko. So nung election kasi, ang sinuportahan kong party list, teka dito na, kausapin ko kayo dito sa sidecam ko. Alam nyo naman yon, ML party list at saka Akbayan, Cheljok na yun, tsaka Laila de Lima, di ba? So, I would say na at least consistent ako. Kasi hanggang ngayon, sinusuportahan ko pa rin sila. So, miski maraming issue about sa akin, at least you know na consistent ako. And halos araw-araw din ako nag-anti-DDS vlogger na content, di ba? Sila Banat Bay, lagi kong binabanatan yan, di ba? Kaso of course, I understand as well na marami ring akong kalaban sa politika and sa social media din na pinagbibintangan ako or sinabihan ako ng kung ano-ano, and ina-acknowledge ko naman yon. And at this point in time, I would like to apologize sa inyo if hindi kompleto yung kinukwento ko sa inyo. Pero in time, kukwento ko naman lahat yan eh. Di ba sinabi ko sa inyo nung election na hindi ko muna i-cover yung sa Solid North. Ang point ko doon kasi ayokong maapektuhan yung magiging desisyon nyo. Nirerespeto ko si Boss Kong TV as tao, hindi lang as content creator kasi marami siyang naitulong sa buhay ko. Hindi lang sa social media, pati sa buhay ko. And as much as I'm against him promoting Solid North, siguro may maganda siyang rationale during that time. Of course, I would not know that kasi ang tanging alam ko lang sa kanya sa Solid North is ito, yung kasi pumunta pa sila ng Hong Kong noon eh, naalala ko, 'di ba? Grabe yung sipag ni Boss Kong noon na mag-promote ng Solid North. And hindi lang 'yon, si Ma'am V Cortez din kay Camille Villar, 'di ba? So and of course, yung righteous indignation nyo pagdating dito sa criticism kay Kong TV, I do believe na hindi yan mali. It's tama yan, okay? Kasi nga, hindi siya consistent dun sa ginagawa niya. At least ako, alam nyo, since 2022, medyo inisihan ko lang yung anti-Marcos stand ko eh. Pero, you know, in time, I will, kasi government kasi si Marcos ngayon eh. So, as much as I want to criticize the government, ayoko kasing makatulong sa talking points ng mga DDS. One at a time ako. Ganun yung ginagawa ko. So, sorry kung yung iba hindi nagugustuhan doon. Kausapin ko ulit kayo dito. I apologize. Okay? I apologize for that. Well, I hope you forgive me. Pero, isa rin yan dahilan kaya hindi ako pumunta nung isang araw dun sa rally kasi baka suntukin nyo ako eh. Kasi kupal naman talaga ako eh. Ay, aminado naman ako dun eh. Pero, of course, at gusto ko na lang maging consistent sa ginagawa ko sa internet. Ito kasi, inconsistency to, Boss Kong. Kaya sila nagagalit sa'yo. Sisimplihan ko na lang para magets mo kung sakasakaling mapanood mo to. Ito, so basahin natin yung mga comments nila. Ito. The Asimiti ha. Solid North Ulul. Rage bait ba to?
Rally, anime convention, Solid North, But, boss, dati ka bang baliw? Sabi ni Jean. Okay. I1 ko sa'yo. Okay. Ha, ha, ha. 10 over 10. Kenkoy, Weo. Mega Nern, Solid North. Ewan ko sa'yo kung kupal ka ba, boss. Ayan. Solid North. Bossing, Solid North. Ayan. Puro sablay mossing. Yeah. In a way, I agree. I tend to agree with the people na sinasabing sablay to. Kasi nga, hindi dinisinvow nyo lang yung dinisinvow nyo lang yung corruption, which is very evident, pero yung specific people hindi nyo dinisinvow. Ako kasi kahit na nadidikit yung pangalan ko kay Romualdez, sinasabi ko sa lahat ng tao dito, mag-usap ulit tayo sa sidecam. Sinasabi ko na dapat yung imbestigahan si Romualdez at saka yung mga tropa niya sa Kongreso. Ayan, sinasabi ko sa inyo yan without any bias. Pero of course, as influencer, naiintindihan ko naman that I have to be somewhat neutral dito. I have to promote good ideology of our law. Meaning to say, kailangan kong sabihin sa inyo na yes, imbestigahan nyo kaso meron pa rin silang tinatawag na presumption of innocence na kailangan nating irespeto by virtue of our constitution or by virtue of law. But you have to, kasi tama naman talaga na nangyari sa kanya nangyari sa kanyang leadership itong mga ganitong klaseng flood control projects, tapos nangyari sa kanyang leadership itong mga insertions na ganito. And yung House Appropriation din, si Zaldico, which by the way, para lang sa inyong kaalaman, ay kumukuha din sila ng mga artista na endorser. Ito, si Jericho Rosales. Ako Bicol yan. Yung Ako Bicol party list yon ni tawag dito, ni Zaldico. Now, balik tayo dito. Sa tingin ko, ito yung pinaka correct na comment sa lahat. And performative male final boss. Kasi boss, kung ako sa'yo, i-criticize mo din yung mga pinaupo mong politiko. Like kunyari, kung ang Solid North kasi, member yan ng majority block ng House. Diba? Ang House kasi, kausapin ko ulit kayo. Ang House kasi may tatlong parts yan. Majority, minority, at saka independent. Ang Solid North, yung nakaupo ngayon na congressman doon, kasama siya sa bloke ng majority. Which is actually the one that we should be investigating in this whole mess. Kasi, I'm not saying na may ginawa ang Solid North. Ang sinasabi ko lang, investigahan sila. Kasi, I'll quote Vico Soto rito. Sabi nga ni Vico Soto, alam naman natin na may guilty na senador, na may guilty na congressman, at may guilty rin na DPWH official, etc. Point doon is that no one should be held parang walang sacred cow dapat dito. And that includes as well sa senators ang mga Villars. Okay? Which is ito. Why? Kasi, number one, ang mga Villars, they are one of the biggest political dynasty dito sa ating bansa. Pangalawa, yung prime motor na nangyari sa Las Piñas, di ba? And then, ba't ba ako nakatingin dito? Dapat dito na. So, kakalito eh. So, ang mga Villars din, once upon a time, si Mark Villar ay DPWH na DPWH head, di ba? DPWH secretary siya noon. So, under the Duterte administration. So, if ang ating gobyerno is looking at the past 10 years, that includes the Duterte administration and the latter days of the Aquino administration, we should also investigate the Villars. I do not believe for 1 second na walang involvement ang Villar sa flood control mess, that it was so good sa kanila, unless of course mali ako. That's my opinion, naka-qualify ko yon. And ang problema kasi dito sa mga blanket statement na ganito, na ganyan, teka, papakita ko sa inyo.
na yes, sumama kayo para saan yan? Are you willing to speak up kung kasi ako, sinasabi ko sa inyo, miski na involve ako, yung pangalan ko doon sa kay Tambi, sinasabi ko sa inyo, imbestigahan nyo. Pero syempre, I have to promote yung the rule of law dito sa aking channel na innocent until proven guilty yan, pero hindi rin naman kayo mga tanga at hindi ko pwedeng apakan yung intellect nyo at sabi ko sa inyo na sobrang inosente ni Martin Romualdez. Hindi naman ako si Jam Magno para gawin nyo. Kasi yung paghalik ni Jam Magno sa T1 ni Romualdez, ibang klase. Hindi ako ganon. At least sasabihin ko sa inyo na everyone should investigate the house first, okay? And of course, kasi nga maraming contractor doon and yung mismong house appropriation nila, si Saldico, na eto, na ako Bicol party list head, dapat contractor din yun and hawak niya yung house appropriation which actually is a committee relating to budget. 'Di ba? So eto, yung mga ganito, anong tawag dito? Nag-aano lang to well, sabi nga nung isa, performative male final boss, 'di ba? Parang Joel Villanueva lang yung galawan. Yes, sumama ka doon, pero are you willing to be consistent with it? Ako kasi, in fairness naman sa akin, with all the criticism I'm getting dito sa politika na to, at least consistent ako. Alam niyo yan, nung nanonood sa akin. You know na si Banat Bay, lagi kong binabanatan and yung ngayon, meron tayo ulit sa mga DDS, antayin nyo lang, hindi kayo ligtas dito sa rad ko. And not because kung ano man, not for anything, but of course, I really want to do it kasi yun na lang yung bawi ko sa inyo, yung maayos na debunk pagdating dito sa aspeto na to, diba? Si Sir Jack nga, miski kaibigan ko yan, pagdating sa pagka-DDS niya, binabanatan ko din So siguro, etong kay Boss Kong TV, miski malaki yung utang na loob ko sa kanya, I just want to point out the hypocrisy dito. And of course, he can also point out yung hypocrisy sa ginagawa ko. It's just that. Ang akin lang sana, net positive na lang siguro yung ginagawa ko dito sa internet. Yun na lang yung sanang maidulot ko. Kaya hindi ako pumunta kahapon kasi alam ko may mga magagalit sa akin pag nandyan ako. Dahil, well, may taglay naman akong kakupalan, aminado naman ako. Pero at least, sa akin na lang talaga, sana net positive na lang yung naitutulong ko sa inyo kapag nakikinig kayo sa akin. Kasi, parang ano lang to virtue signal lang kasi to na malala ang basa ko rito Kasi, sana maintindihan niya na yung Solid North na sinusuportahan niya ngayon is supposedly dapat yang i-highlight sa mga ganitong issue ng corruption dahil sila yung majority bloc ngayon So everyone in the majority, everyone who's supporting the previous leadership and the current leadership should be investigated. Pero again, I am not saying na meron silang ginawang mali. I am just saying kailangan silang maimbestigahan. Now, let's go to V. Cortez kasi and siguro yun yung ating magiging final rito. V. Cortez. Okay, let's go. Popular sila ngayon ito. Okay. Nabash ako noon at ngayon naman ulit. Tanggap ko ang buong puso ko dahil alam, teka lang, ayusin ko, baka hindi nyo nababasa. Saan ako, teka lang, ba't kasi English Alam ko saan ako nagkamali. Ang pinagkaiba lang ngayon, mas malaya yung pakiramdam ko. Ano yun mo lang, kung ako kay V, i-call out mo din kasi si Ma'am Villar. Pwede naman yun ako nga si Boss Tambi, di ba? Boss Tambi, ano nangyari sa'yo? Di ba? Pwede naman yun Magkano earnings sa monetized bonus? Just Solid North my location. Ang kulit itong si Patcher Bruno. Moral lesson, outfit check. Tuloy ang content engagement. Huwag kami, V. Ayan. Yun nga lang. Outfit check muna. Sayang kita din ito. Ayusin ang pag-endorse. Huwag pera-pera lang, di ba? Call out nyo yung, kung ako sa inyo,
i-call out nyo rin yung mga Villars. Kasi wag tayo magtanga-tangahan na ang mga Villars is at least not involved in any form or way. Their names has to be cleared. Yun muna yung gusto kong ipaano. I mean, yung mga taga Las Piñas, kausapin natin yung mga Las Piñas sa side ka. Kamusta ang tubig nyo, mga taga Las Piñas? Kamusta ang prime water? Okay pa ba kayo dyan? Ay. Anyway, tingnan natin. Huwag nyo rin idama yung anak ni Vika. Diyos ko naman. Just Solinord my prime water, sir. Outfit check. Moral lesson, outfit check. Ha. It's giving RIP Rico J. Puno. Outfit check. Gaslighting and monetization. Ang dami Grabe First time ko lang nakita to na ang daming galit sa Team Payamana. Pero ako, again, if you really are, tignan natin. Dami-daming pera ang Baduy Pumorma. Sabi ng mga tayan, puro solid north. Kengkoy talaga. So, ako, ang inaano ko lang, ito, Kengkoy talaga. I-call out nyo rin. Ako nga, di ba? Ayan, sinasabi ko. Ayan, uulitin ko. Boss Tambi! Ano na? Hindi. Totoo lang talaga. I mean, siguro, final word ko rito. Pag may and I'll quote Vico Soto Sabi ni Vico Soto na gano'n. Pag malaki yung nagastos sa campaign, malaki din yung babawiin pag nakaupo na. Now, yung mga sinuportahan nyo ba ay mga maaayos na tao? Masasabi ko yung sa akin, yung karamihan, hindi ko sinasabing lahat, pero karamihan sa mga sinuportahan ko, maaayos naman. Jokno de Lima, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, and Bam Aquino, so far so good. Rizon Tiveros, Lenny Robredo, so far so good. Yung iba, medyo questionable, pero I understand. And by virtue of that, I would like to apologize to everyone kung natagal lang kayo dun sa ibang sagot ko. Pero eventually, I will explain to you guys dahan-dahan. Pwede naman hanggang, di naman ako mawawala Pwede kayong mag-unsubscribe, naiintindihan ko yan. But sana, hopefully, maging learning lesson din to kay Labi. Kasi, putya, yaman nyo na. Hindi nyo na kailangan yung ganito. Anyway, mga kamats, mga kaibigan, yun lang naman po yung sa akin. Sana nagustuhan nyo yung bago nating POV, the side cam. Gege mga lods.